Kung tutuusin, hindi ko kailanman inisip na babalik ako sa kwartong iyon bilang isang tao na may boses, isang tao na papakinggan. Noon, ako ang tahimik na intern, ang palaging nasa gilid, nagtatago sa anino ng mga senior analyst, pinandidirihan ng mga taong mas mataas ang posisyon. Sa loob ng opisina, ako ang palaging huling pinapansin, kung mapapansin man. Ang opinyon ko, parang alikabok lang sa hangin, walang halaga. Pagpasok ko kanina, malamig ang salubong ng aircon, ngunit mas malamig ang mga tingin nila. Naroon sila lahat, ang mga dating boss ko, ang mga tao na binaliwala ako noon, ang mga nakaupo sa harap ng malalaking conference table, ang mga abala sa pagtingin sa kanilang laptop, ang mga tumatawang parang alam nilang sila ang pinakamatalino sa silid. Pero ngayon, iba ang posisyon ko. Hindi na ako ang intern na walang boses. Ako ang consultant na kanilang kailangan. Ako ang pinadala ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, isang kumpanyang mas malaki, mas prestihiyoso, mas matagumpay kaysa sa kanila. Habang nakaupo ako sa dulo ng mesa, naririnig ko ang bulungan. Hindi nila inaasahan na ako ang darating. Ang iba, pilit na ngumiti, ang iba naman halata ang pagkailang. Hindi ko maipaliwanag, pero sa loob-loob ko, may isang bahagi ng pagkatao ko ang nasisiyahan. Hindi dahil naghahangad ako ng paghihiganti, kundi dahil nararamdaman ko ang bigat ng tagumpay. Parang sinasabi ng mundo, tingnan mo, dito ka na ngayon. Simulan na natin, sabi ng isa sa kanila, si Mr. Santiago, ang dating director na halos hindi umimik sa akin noon. Siya ang palaging nakakunot ang noo, palaging seryoso, palaging abala. Ngayon, siya ang nag-uusap sa akin na parang may respeto, parang may pangangailangan. Nagbigay ako ng overview ng project na hawak ko. Ang mga mata nila nakatuon sa akin. Ang bawat salitang binibitawan ko, kinakain nila. Hindi ko alam kung masaya ako o naiilang. Ang totoo, hindi ko pa rin nakakalimutan kung paano nila ako tinalikuran noon. Kung paano nila pinagtatawanan ang mga ideya ko. Ang pinakamasakit, ang isang pagkakataon na binigyan ako ng task, isang simpleng analysis, at nang ibigay ko ang resulta, tinawanan lang nila. Ang idealistic mo, sabi ni Miss Lopez, ang senior analyst na noon, ay parang diyosa sa harap ng lahat. Hindi praktikal, hindi papasa ang ganitong klaseng solusyon. Pero narito na tayo ngayon. Ang solusyong hindi praktikal na iyon, ginamit ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko at naging daan para makuha namin ang pinakamalaking client sa kasaysayan ng industriya. Ang irony, narito sila ngayon upang humingi ng tulong tungkol sa parehong problema, parehong sitwasyon, at ang parehong solusyon na itinatwa nila noon ang siyang tinutukoy kong sagot. Habang tumatagal ang meeting, nararamdaman kong bumibigat ang tensyon. Ang bawat tanong nila, sinasagot ko ng tiyak. Ang bawat pagduda, sinasagot ko ng datos. Ang bawat argumento, binabasag ko ng kumpiyansa. Hindi ko na sila pinapatulas sa emosyonal na aspeto. Hindi ko na sila pinapansin bilang mga dating boss. Tinitingnan ko sila bilang kliyente. Sila ang nangangailangan at ako ang may kakayahan. Pero may isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang tumatagal ang usapan, biglang may tanong si Mr. Santiago. Paano mo naisip ang solusyong ito? Tanong niya, ang tingin niya diretso sa akin. Sa unang pagkakataon, may halong pagkamangha sa kanyang boses. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin nang hindi pinalalalim ang personal na aspeto ng kwento. Binuo ko ang solusyon habang nasa internship ako dito. Sagot ko, diretso, walang pag-aalinlangan. Ang silid biglang natahimik. Nararamdaman ko ang bigat ng katahimikan. Parang may pumutok na bomba sa gitna ng mesa. Ang iba sa kanila napatingin sa akin na parang hindi makapaniwala. Si Miss Lopez napatingin sa laptop niya, halata ang pagkailang. At doon nagsimula ang pagbagsak ng lahat. Sa isang tanong ni Mr. Santiago,
Sa isang sagot ko, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang bawat maliit na bagay na binaliwala nila noon, ang bawat ideya na tinapon nila, ang bawat pagkakataon na pinagtawanan nila ako, lahat iyon bumalik sa kanila. Ako na ang nagdedesisyon ngayon. Ako na ang may control. Kung ganoon, sabi ni Mr. Santiago, pilit binabawi ang tensyon. Mukhang kailangan nating kilalanin ang mga naging pagkukulang natin. Ang tono niya ay pilit na kalmado, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakagulat, ang pag-amin niya o ang katotohanang ako ang dahilan kung bakit kailangan nilang umamin. Habang nagtatapos ang meeting, may isang bagay na nangyari na hindi ko inaasahan. Lumapit si Miss Lopez sa akin, ang dating senior analyst na palaging mayroong mapanglait na tono. Alam mo, sabi niya, halos pabulong. Hindi ko naisip na ikaw ang magiging ganito kalaki. Salamat sa pagbibigay sa amin ng oras mo. Ngumiti ako pero hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang kanyang sinseridad, kung sinsero nga ba talaga. Pero sa loob-loob ko, alam ko ang sagot. Hindi ko na kailangang marinig ang kanilang paghingi ng tawad. Hindi ko na kailangang maramdaman ang kanilang pagsisisi. Ang mahalaga, narito ako ngayon. At narito sila, kasama ang kanilang pagkamangha, ang kanilang pagkalito, ang kanilang panghihinayang. Paglabas ko ng silid, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Pero mas malamig ang pakiramdam ko sa iniwang tensyon sa conference room. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng tagumpay. Ramdam ko ang bigat ng pagbabago. Pero isang tanong ang gumapang sa isip ko. Hanggang kailan ko mararamdaman ang pagkalma ng ganitong tagumpay? Sa likod ng bawat ngiti, may natatagong plano. At ang plano nila, hindi ko pa alam. Sa unang araw ko bilang intern, malinaw na ang tingin nila sa akin. Isa akong walang kwenta. Hindi nila sinabi ng direkta, pero ramdam ko sa bawat tingin, sa bawat pagmamaliit ng mga ideya ko. Tumatawa sila, hindi sa biro ko, kundi sa mga mungkahi kong akala ko'y makakatulong. Parang laro sa kanila ang pagwasak sa kumpiyansa ko, at sa bawat oras na naririnig ko ang, hayaan mo na, bata ka pa, nagtatagumpay sila. Pero hindi ko pinakita na nasasaktan ako. Hindi ko binigay sa kanila ang kasiyahan na makita akong bumigay. Isang insidente ang hindi ko malilimutan. Sa isang brainstorming session, nagbigay ako ng ideya tungkol sa isang bagong diskarte sa marketing. Napansin kong tahimik silang lahat, pero hindi dahil interesado sila. Tumikihim lang ang team leader namin, ngumiti ng bahagya at tinalikuran ang usapan. Tuluyang binaliwala ang sinabi ko. Pagkatapos ng meeting, narinig ko ang isa sa kanila, si Greg, na pabulong na nagsabi, hindi bagay dito ang mga baguhan. Sayang lang ang oras. Umuwi akong mabigat ang pakiramdam, pero sa halip na magpatalo, nagdesisyon akong pagigihan pa ang trabaho. Pinag-aralan ko ang bawat dokumento, inalam ang bawat detalye ng mga proyekto, at ginugol ang mga gabi sa pagdiskubre ng mga solusyon sa mga problema na tila hindi nila pinapansin. Kahit hindi nila ako pinapansin, hindi ko hinayaang makulong ako sa kawalang kibo. Ginawa kong personal na misyon ang maging mas mahusay sa larangan ko. Sa loob ng 3 buwan, unti-unti kong nakikita ang epekto ng dedikasyon ko. Ang mga ideya ko na dati ibinabalewala, biglang nagkakaroon ng timbang. Isang beses, sa gitna ng meeting, napansin ko ang team leader na si Mr. Reyes na tahimik na nakikinig habang nagpapaliwanag ako. Hindi siya tumawa. Hindi niya ako binaliwala. Sa halip, tumango siya at nagtanong. Isang simpleng tanong, pero sapat na iyon para maramdaman kong may pagbabago. Isang araw, dumating ang malaking hamon. Ang kumpanya namin ay nakakaranas ng malaking pagbaba sa kita. Ang proyekto na inaasahan nilang magdadala ng malaking revenue ay biglang bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong nagkakanya-kanya ang mga senior sa paghahanap ng solusyon. Pero walang malinaw na direksyon. Sa kabila ng takot,
na baka muling baliwalain, nagdesisyon akong magsalita. Nagpresenta ako ng bagong plano, isang estratehiya na binuo ko sa mga gabing halos hindi ako natutulog. Tahimik silang lahat habang nagpapaliwanag ako. Sa unang pagkakataon, walang tumawa, walang tumalikod. Nang matapos ako, tumayo si Mr. Reyes at sinabi, "Ito ang kailangan natin." Hindi ko alam kung paano magre-react. Parang nananaginip ako. Sa loob ng ilang linggo, ginamit nila ang plano ko. At sa loob ng ilang buwan, nakita ko ang unti-unting pagbangon ng kumpanya. Ang dating bumabagsak na revenue ay biglang nagkaroon ng momentum. Matapos ang internship ko, hindi ako agad nakahanap ng trabaho. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Ginamit ko ang panahong iyon para magpatuloy sa pag-aaral, mag-network, at magtayo ng pangalan. Hindi ko namalayan, may mga dating katrabaho akong naghahanap na pala ng tulong mula sa akin. Sa una, nagtaka ako. Bakit sila biglang tumatawag? Pero nang malaman ko ang dahilan, halos hindi ako makapaniwala. Ang kumpanya, ang mismong lugar kung saan binaliwala ang opinyon ko ay naghahanap sa akin bilang konsultant. Sa unang araw ko bilang consultant, bumalik ako sa parehong meeting room kung saan dati pinagtatawanan nila ako. Pero ngayon, hindi na ako ang batang intern na binaliwala. Ako ang tao na hinihingan nila ng solusyon. Hindi ko maipaliwanag ang emosyon ko habang nakatingin sa kanila. Ang mga taong dating nagmamaliit sa akin, ngayon ay tahimik na nakikinig, uhaw sa bawat salitang binibitawan ko. Habang nagpapaliwanag ako ng bagong estratehiya, napansin kong si Greg, ang dating nanlait sa akin, ay tahimik na nakatingin sa akin. May bahagyang kaba sa mukha niya, parang natatakot siyang magkamali sa harap ko. Sa loob-loob ko, hindi ko alam kung matatawa ako o maaawa. Pero hindi ko hinayaan ang personal na damdamin ko na makaapekto sa trabaho. Ginawa ko ang nararapat. Nagbigay ako ng malinaw na plano, isang blueprint na magbibigay sa kanila ng direksyon. Sa dulo ng meeting, lumapit si Mr. Reyes sa akin. Hindi ko alam kung paano mo nagawa ito, pero saludo ako sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi kami tuluyang bumagsak. Hindi ako sumagot, tumango lang ako. Pero sa loob-loob ko, may kung anong bumubulong sa akin, isang paalala na hindi kailanman dapat sumuko, kahit pa gaano kabigat ang hamon. Habang naglalakad ako palabas ng opisina, nakakita ako ng lumang larawan sa dingding. Larawan ng buong team noong panahon ng internship ko. Napako ang tingin ko sa sarili kong mukha na sa isang gilid, halos hindi kita. Ngayon, ako ang nasa gitna ng kwento nila. Ngunit habang iniisip ko ang lahat ng nangyari, may naramdaman akong kakaibang presensya. Napatingin ako sa likuran at naroon si Greg nakatingin sa akin, may hawak na papel. "May kailangan kang malaman," sabi niya, sabay abot sa akin ng dokumento. Nang buksan ko ito, nanlaki ang mata ko. Ang nilalaman ng papel ay hindi basta-basta, isang lihim na maaaring magpabagsak muli sa kumpanya. Sa wakas, nakapasok ako sa conference room. Ang malamig na hangin ng air conditioning ay parang patalim na tumatama sa aking balat, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit bigla akong nanlamig. Naroon lahat ng mga datihan kong kasamahan, mga taong minsang hindi ako pinakinggan, mga taong binaliwala ang bawat mungkahi ko. Ngayon, sila ang nakaupo sa harap ko, nag-aabang, tila may hinihintay. Ako ang dahilan kung bakit narito sila. Ako ang consultant na tinawag nila. Pagtingin ko sa paligid, parang bumalik ang alaala ng mga araw na isa lamang akong intern. Noon, ang posisyon ko ay mas mababa pa sa sahig na iniikutan ng mga sapatos nilang mamahalin. Ang mga ideya ko, kahit gaano kahusay, ay tinatawanan o hindi man lang pinapansin. Minsan sinubukan kong magsalita sa isang pulong. Pero bago pa man ako makatapos, may isang senior analyst na tumayo at sinabing wala raw akong sapat na karanasan para magbigay ng opinyon. Hindi ko na inulit iyon.
Nagpakababa ako at ginamit ang pagkakataon para matuto sa katahimikan. Pero sa likod ng bawat notebook na puno ng scribbles, sa likod ng bawat, "Oh, tama po kayo," may mas malalim na plano akong binubuo. Ngayon, tila nagbago ang ihip ng hangin. Ako ang nasa gitna ng entablado, ang focus ng bawat mata sa silid. Sinimulan ko ang presentasyon. Mabilis ang tibok ng puso ko, ngunit pinilit kong hindi iyon ipakita. Bawat salita ay sinadya, bawat slide ay pinag-isipan. Ang ideya ko ay simple ngunit radikal. Alam kong ang plano kong ito ang magliligtas sa kumpanya nila mula sa nalalapit na pagbagsak. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung paano ko nalaman ang lahat ng kahinaan nila. Ako ang naging mata at tenga ng sistema nila noong panahong binalewala nila ako. Habang nagtuturo ako sa screen, naririnig ko ang mga sutsot at bulungan. May ilan na halatang hindi pa rin kumbinsido. Isa sa kanila, si Mr. Santiago, na dating director noong intern pa ako, ang biglang nagsalita. "Maganda ang ideya mo, pero paano mo masisiguradong ito ang tamang solusyon para sa amin?" Ang tono niya ay puno ng duda, halos parang pinipilit niyang ipakita sa lahat na hindi ako karapat-dapat sa posisyong ito. Hindi ako nagpatinag. "Sir, ang sagot diyan ay simple. Ang solution ko ay batay sa datos na kayo mismo ang nagbigay sa mga desisyong ginawa ninyo noon at sa mga pagkakamaling paulit-ulit ninyong inuulit. Ang plano ko ang mag-aayos ng lahat ng iyon. Hindi ko na kailangang magpaliwanag ng mahaba. Alam kong sapat na ang mga numero at analysis na ipinakita ko para sagutin ang tanong niya." Tahimik ang silid. Isa-isa silang nagkatinginan. Tila iniisip kung paano nila nasayang ang pagkakataong makinig sa akin noon. Ngunit bago pa man nila maiproseso ang lahat, may isang bagay akong idinagdag. At kung hindi ninyo ito tatanggapin, malaki ang posibilidad na ang kompetisyon ang unang makikinabang sa sistemang ito. Alam nating lahat kung gaano sila kabilis kumilos kapag may pagkakataon. Halos naramdaman ko ang bigat ng tensyon sa paligid. Hindi ko alam kung iyon ba ay galit, pagkahiya o takot. Pero alam kong naabot ko ang punto na gusto kong maabot. Sa mga mata ni Mr. Santiago, nakita ko ang pagbabago. Hindi na siya ang aroganteng direktor na unang binaliwala ako. Siya na ngayon ang tao na nagdududa sa sarili niyang kakayahan. "Okay," sabi niya sa wakas, "pag-usapan natin ang detalye." Ngunit bago ko pa masimula ng susunod na bahagi ng diskusyon, may tumunog na telepono. Isa sa mga senior executive ang sumagot at ang mukha niya ay biglang nagbago. "May emergency tayo," sabi niya habang nagmamadaling tumayo. Ang lahat ng tao sa silid ay biglang nagkagulo. Hindi ko maintindihan ang nangyayari pero narinig ko ang mga salitang kompetisyon, data breach, at internal sabotage. Bigla akong natigilan. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyayari pero may kutob ako. Ang mga bagay na tinutukoy nila ay konektado sa plano ko, sa sistema na sinusubukan kong ipatupad. Ngunit paano? Sino? Habang ang iba ay nagmamadaling lumabas ng silid, nanatili akong nakatayo, pilit iniisip ang mga posibleng sagot. At sa sandaling iyon, naalala ko ang isang tao. Isa siya sa mga intern na kasabay ko noon, pero mas agresibo, mas ambisyoso. Siya ang palaging nagkukwento tungkol sa pangarap niyang makuha ang atensyon ng malalaking kumpanya, kahit pa sa maduming paraan. Hindi ko siya nakita matapos ang internship, pero narinig ko ang balita na nasa kompetisyon siya ngayon. Parang bigla akong nilamon ng kaba. Kung tama ang hinala ko, may gumagalaw sa likod ng mga eksena. Isang tao na mas may galit, mas may lakas ng loob na sirain ang lahat. Ngunit paano ko ito sasabihin? At sino ang magpapaniwala sa akin kung sakaling tama ako? Nasa gitna ako ng silid, wala ng tao sa paligid. Sa harap ko ang screen ng presentation pero ang isip ko ay nasa ibang lugar. May banta sa harapan nila, sa harapan namin. At ang tanong na hindi ko pa masagot,
Ako ba ang dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon? Napuno ang conference room ng mga tao. Nakapila ang bawat isa sa harap ng projector screen. Hawak ang kani-kanilang laptop o notebook, mukhang abala sa pagpaplano para sa susunod na malaking proyekto ng kumpanya. Dati, sa mga ganitong meeting, nasa gilid lang ako, parang anino. Ang dating intern na pinadadalhan ng kape ang laging binabaliwala kapag naglalakas loob magbigay ng ideya. Pero ngayon, nasa harapan ako, lahat ng mata nakatuon sa akin. Hindi ito simpleng marketing campaign, sabi ko habang binubuksan ang PowerPoint presentation. Ito ang magiging mukha ng kumpanya sa loob ng susunod na dekada. Kung magkamali tayo dito, walang recovery sa reputasyon natin. Tahimik ang lahat, kahit ang mga dating boss na pasinghot-singhot lang noong nag-aaral pa ako ng strategy. Ngayon, seryoso ang ekspresyon. Ang dati kong mentor, si Mr. Reyes, nakahilig sa upuan, ang mga mata nakapako sa akin. Sa totoo lang, siya ang pinakamalaking hadlang sa akin noon. Lagi niyang sinasabi, maganda ang ambisyon mo, pero kulang ka pa sa karanasan. Ang ironya, ngayon siya ang nag-refer sa akin bilang consultant. Nagsimula akong ipaliwanag ang mga datos na pinaghirapan kong buuin. Mga graphs, trends at analysis na inaral ko ng paulit-ulit para walang butas. Habang nagsasalita ako, ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Hindi ko lang ito inaasahan, pinaghirapan ko ito. Ang demographic na target natin ay hindi na tulad ng dati. Nag-evolve na ang consumer behavior ay kung hindi tayo mag-a-adjust, babagsak tayo. Tingnan niyo itong comparative data, sabi ko habang itinuturo ang slide. Napansin ko ang ilang tao sa likuran na tumatango, tila nag-a-agree. Ang pakiramdam ng recognition ay surreal. Noon, kahit magbigay ako ng suhestyon, parang hangin lang ako sa kwartong katulad nito. Pagkatapos ng halos 30 minuto ng pagpapaliwanag, nagkaroon ng open forum. Tumayo si Mr. Reyes, ang taong hindi kailanman naniwala sa akin noon. Napakadetalyado ng analysis mo, pero paano mo masisigurado na magiging sustainable ito sa long term? Tanong niya, may bahid ng hamon. Tumitig ako sa kanya, hindi ko kailangang magpanggap na hindi ako kinakabahan, pero alam kong handa ako. Ang sustainability ay nakasalalay sa flexibility ng strategy. Hindi ito one-time execution. Ang plano ko ay dynamic at adaptable base sa mga real-time feedback mula sa market. Sagot ko. Kita ko sa mukha niya ang bahagyang pagtaas ng kilay. Hindi ko alam kung impressed siya o sinusubukan pa rin akong i-push sa limitasyon pero hindi na mahalaga. Sigurado ako sa sinasabi ko. Habang nagpatuloy ang forum, mas maraming tanong ang dumating mula sa mga senior executives hanggang sa mga junior staff. Sinagot ko lahat, diretso, walang paligoy-ligoy. Sa bawat sagot, nararamdaman kong bumabalik ang tiwala sa sarili ko, ang tiwalang unti-unting nawala noong sinasabi nilang wala akong alam. Sa wakas, natapos ang meeting. May ilang lumapit sa akin, nagpasalamat, nagbigay ng papuri. Pero ang pansin ko ay nasa isang tao, si Mr. Reyes. Lumapit siya, seryoso ang mukha. Akala ko pupunahin na naman niya ako, pero ang sinabi niya ay hindi ko inaasahan. Magaling, sabi niya, hindi ko inaakalang darating ang araw na ikaw ang magtuturo sa akin. Pero tandaan mo, hindi pa tapos ang laban. Tumango ako, pero sa loob ko, alam kong may mas malalim na kahulugan ang sinabi niya. Hindi ko alam kung purong papuri iyon o babala. Pag-uwi ko, hindi pa rin maalis sa isip ko ang sinabi ni Mr. Reyes. Habang nakaupo sa harap ng laptop, binalikan ko ang mga datos at plano ko. Sigurado akong tama ang lahat, pero may kung anong bumabagabag sa akin. Para bang may kulang? Biglang tumunog ang telepono. Unknown number. Saglit akong nag-alangan, pero sinagot ko rin. Hello? Magandang gabi, sabi ng boses sa kabilang linya. Malalim, formal. Ikaw ba ang konsultat sa bagong proyekto ng kumpanya? Oo, sino po sila? Tanong ko, kinakabahan. Wala akong ideya kung sino ang tumatawag. May kailangan kang malaman, sabi niya, halos bulong.
May taong nagtatangkang sirain ang proyekto mo at hindi ito biro. Natigilan ako. Sino? Bakit? Tumawa ang boses malamig. Hindi importante kung sino ako, pero mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakangiti sa harapan mo ay kakampi mo. Bago pa ako makapagtanong ulit, binaba na ang tawag. Natulala ako sa cellphone. Ang puso ko bumibilis. Sino ang nagsabi noon? At bakit niya ako binalaan? Sa pagkakataong iyon, na-realize ko, ang tagumpay ko ay hindi lang tungkol sa husay ko. May mga taong handang gumawa ng paraan para patumbahin ako. Ang dating intern na hindi pinapansin, ngayon may kalaban. Matapos ang lahat ng nangyari, akala ko'y natutunan ko ng magpatawad. Pero nang tumapak ako sa boardroom na iyon, hindi ko napigilang manginig ang aking mga kamay. Ang lugar na minsang naging tahanan ng mga pag-aalipusta, ng mga tingin na parang wala akong halaga, ay siya ring lugar na ngayon ay puno ng respeto. Respetong hindi ko kailanman inakala na makakamit ko mula sa kanila. Ang bawat sulok ng silid ay tumutok sa akin. May mga mukha akong hindi nakilala, mga bagong empleyado na tila hindi alam ang kasaysayan ko sa kumpanyang ito. Pero naroon din ang mga pamilyar na mukha, ang mga taong binaliwala, ang mga ideya ko noon, ang mga taong nagpakita ng malamig na balikat sa bawat pagsisikap kong patunayan ang sarili. Salamat sa pagbibigay ng oras, Aleli. Sabi ni Mr. Suarez, ang CEO, na minsan ding nagtanong sa akin kung bakit ako nag-aaksaya ng oras sa mga imposibleng proyekto. Ngayon, siya ang humiling na dumalo ako sa pulong na ito. Consultant, ang dating intern na hindi nila pinapansin, ngayon ay binabayaran upang magbigay ng opinyon. Tumayo ako sa harap ng projector, hawak ang remote at ang kumpiyansa na pinanday ng mga tao ng pagtitiis. Ang presentation ko ay tungkol sa isang bagong sistema ng pamamahala na inihahain ko para sa kanilang kumpanya. Isang sistemang base sa mga ideya na dati nilang tinawanan. Ironiko, hindi ba? Ang mga ideya ko na noon ay tinatawag nilang masyadong ambisyoso, ay siya ngayong nagiging sagot sa mga problema nila. Ang sistema na ito ay hindi lamang magpapabilis sa operasyon ng kumpanya, ngunit magbibigay rin ng mas malalim na pagsusuri sa data na makakatulong sa pagdedesisyon. Paliwanag ko habang pinapalipat-lipat ang mga slides sa screen. Tahimik ang lahat, walang bumubulong, walang nagtaas ng kilay. Ang tahimik na iyon ang pinakamatamis na musika para sa akin. Maya-maya, isang kamay ang tumaas. Si Marisa, ang head ng marketing, ang taong minsang nagsabi sa akin na ang mga ideya ko ay hindi praktikal. Paano mo nasisigurado na ang sistemang ito ay hindi magdudulot ng komplikasyon sa long-term implementation? Tanong niya, diretso at may bahid ng pagdududa. Hindi ko maiwasang mapangiti. Alam kong darating ang puntong ito, ang pagkwestiyon sa kakayahan ko, sa ideya ko. Pero hindi na ako ang dating aleli na natatakot sagutin ang mga ganitong tanong. Ang sistema ay dumaan na sa simulation at testing sa iba't ibang kumpanya. Ang mga datos na ito, sabay turo ko sa screen, ay nagpapakita ng resulta na consistent sa efficiency kahit sa long-term operations. Kung nais ninyo, maaari tayong magsagawa ng customized testing para dito. Tumango si Marisa, ngunit hindi siya sumagot. Kita ko sa kanyang mukha ang pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang ganitong confidence mula sa akin. Ang dating intern na minsang nagkamali sa paglalagay ng data sa spreadsheet ay siya ngayong ekspertong kayang sagutin ang bawat tanong. Pagkatapos ng presentation, nagkaroon ng maikling diskusyon tungkol sa mga detalye ng sistema. Ngunit sa kabila ng teknikal na usapan, hindi maitatanggi ang tensyon sa silid. Alam kong may mga tao pa ring nagdududa sa akin, ngunit alam ko rin na hindi nila maitatanggi ang tagumpay ng mga ideya ko. Ang ironya ng sitwasyon ay hindi ko maalis sa isip. Ang mga taong minsang tumalikod sa akin, ngayon ay nakaupo sa harap ko, nakikinig, at naghahanap ng sagot mula sa akin.
Habang papalabas na ako ng silid, nilapitan ako ni Mr. Suarez. Lely, impressive ang ginawa mo. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magiging ganito kakahusay. Sabi niya, may bahid ng pag-amin sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Ang bahagi ko ay gustong sabihin ang lahat ng sakit na dinanas ko mula sa kanila, ang mga gabing napuno ng paghihirap dahil sa pakiramdam na hindi ako sapat. Pero pinili kong mangumiti lang. Salamat sir, marami akong natutunan sa kumpanya ninyo. Ngunit bago pa ako makalayo, may narinig akong usapan sa likuran. Hindi sinasadya, narinig ko ang boses ni Marisa. Sino ang nag-refer kay Aleli para maging consultant? Hindi ba't may ibang options tayo? Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung galit ba ako o nasaktan. Akala ko'y tapos na ang pagdududa nila sa akin, pero naroon pa rin ito, nakatago sa likod ng kanilang mga ngiti. Hindi ko napigilang huminto sa paglalakad, pinakinggan ang sagot ng isa pang empleyado. Si Mr. Suarez mismo ang nag-refer. Mukhang impressed siya sa track record ni Aleli. Hindi ko alam kung paano ko dapat tanggapin ang narinig ko. Oo, natanggap nila ang ideya ko, pero hindi pa rin nila ako lubos na tinatanggap bilang tao. May bahagi ng akin na gustong bumalik sa silid at ipamuka sa kanila ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Pero alam ko, hindi iyon ang tamang daan. Hindi iyon ang daan ng tagumpay. Habang naglalakad palabas ng building, tumigil ako sa harap ng salamin sa lobby. Tinitigan ko ang sarili ko. Ang dating intern na minamaliit, ngayon ay consultant na. Pero may tanong sa isip ko, ano nga ba ang tunay na tagumpay? Ang makuha ang respeto nila o ang patunayan sa sarili ko na kaya ko, kahit walang validation mula sa kanila. Paglabas ko ng building, tumunog ang telepono ko. Isang tawag mula sa isa pang kumpanya, mas malaki, mas prestihiyoso. Nais nila akong makuha bilang consultant para sa isang proyekto. At doon ko napagtanto ang twist ng araw na ito. Hindi ko kailangan ng validation nila. Ang tagumpay ko ay hindi nakatali sa opinyon ng mga taong minsang binaliwala ako. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang boses sa isip ko ang nagtatanong. Dapat ko kayang tanggapin ang alok na ito at tuluyang iwanan ang kumpanyang minsang nagpahirap sa akin. Sa loob ng conference room, tahimik ang lahat. Ang bawat tunog ng paghinga ay parang bulong ng bagyo sa gitna ng katahimikan. Nasa harap ko ang aking dating boss, si Mr. Alvarez, na nooy mahigpit na bumati ko sa aking mga ideya. Sa tabi niya, naroon ang mga senior managers na dati tila walang pakialam sa akin. Ngunit ngayon, lahat ng mata ay nakatutok sa akin, naghihintay sa bawat salitang bibitawan ko. Ang problema sa inyong produkto, sabi ko, sinadya kong bagalan ng tono ng boses, ay hindi ang kalidad nito. Maganda ang materyales, mahusay ang pagkakagawa. Pero ang brand ninyo, walang kuwento, walang personalidad na nakakakonekta sa target market. Naramdaman ko ang bigat ng pagtingin ni Mr. Alvarez sa akin, tila may halong galit at pagsisisi. Kung dati tinitingnan niya ako na parang walang alam, ngayon ay tila siya ang intern na umaasa sa akin. Hindi ko maiwasang nangumiti ng bahagya. Sa kabila ng tensyon, may kakaibang saya sa pagkakaupo ko sa posisyon na ito. Isang posisyong hindi ko kailanman inakala na mararating ko ng ganito kabilis. 3 taon ang nakalipas, ako ang intern na walang nakakaalala ang pangalan. Kapag may meeting, lagi akong nasa gilid, halos hindi pansin. Ang mga ideya ko noon, binabaliwala. Kapag nagsusumiti ako ng mga proposal, madalas ay hindi man lang binabasa. Isang beses, isang presentation ko ang literal na itinapon sa trash bin, habang naririnig ko pa ang mga nakakatawang biro nila tungkol sa ambisyoso kong plano. Hindi ko na lang pinahalata ang sakit. Sa halip, nagpatuloy ako. Nag-aral, nagmasid, at nang matapos ang internship ko, iniwan ko ang kumpanya nang may determinasyong ipakita sa kanila na mali ang pagtingin nila sa akin.
At ngayon, heto ako, isang independent consultant na kilala na sa industriya. Nakapagtrabaho ako sa mga malalaking kumpanya sa loob ng ilang taon. Ibang-iba na ako sa dating intern na walang boses. Nang lumapit sa akin ang kumpanya para humingi ng tulong, hindi ko agad tinanggap. Hindi dahil sa pride, kundi dahil gusto kong tiyakin na tama ang timing. Ngayong narito ako, alam kong nasa akin ang kontrol. Ang target market ninyo ay mga kabataan. Patuloy ko habang ipinapakita ang mga datos sa screen. Pero ang messaging ninyo ay parang para sa mga taong edad 40 pataas. Paano ninyo aasahang makuha ang loyalty ng mas batang henerasyon kung hindi ninyo sila naiintindihan? Tahimik ang silid. Nakikita ko ang pag-aalala sa mukha ng mga senior managers. Alam nilang tama ako. Ang irony ng lahat ay ramdam ko. Ang mga taong dating nagmaliit sa akin ay ngayon umaasa sa mga sagot ko. Nagpatuloy ako. Ipinakita ko ang mga solusyon, rebranding, mas makabagong storytelling at paggamit ng social media platforms na mas inuuna ang interaksyon kaysa sa tradisyonal na advertising. Sa bawat slide na ipinakita ko, naririnig ko ang mga mahihinang bulong ng pagsang-ayon. Hindi ko maiwasang makaramdam ng satisfaction. Si Mr. Alvarez na dating tumanggi sa lahat ng idea ko, ngayon ay tahimik. Ang dating kumpiyansa niya ay unti-unting naglaho. Sa dulo ng presentation, tumayo siya at nagsalita. Maganda ang mga punto mo, pero paano natin masisiguro na gagana ito? Hindi natin afford ang isa pang pagkakamali. Ngumiti ako, hindi dahil sa tanong niya, kundi dahil alam kong ito ang pagkakataon kong ipakita na ako ang tamang tao para sa trabaho. Hindi ko sinasabing madali ito, pero ang tanong ay hindi kung gagana ito. Ang tanong ay kung handa kayo para sa pagbabago. Dahil kung hindi kayo handa, wala tayong mararating. Tumahimik ang lahat. Sa kabila ng tensyon, ramdam ko ang respeto na unti-unting lumalago. Hindi na ako ang intern na binalewala nila noon. Ngayon, ako ang taong pinapakinggan nila. Malapit nang matapos ang meeting nang biglang may kumatok sa pinto. Isang empleyado ang pumasok, may daladalang envelope. Lumapit siya kay Mr. Alvarez at iniabot ang envelope ng may kaba sa kilos. Binuksan ni Mr. Alvarez ang sobre at nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pagkamangha hanggang sa kaba. May problema tayo, sabi niya sa lahat habang hawak ang dokumento. Isa sa mga pangunahing kliyente natin ang nag-pull out ng kontrata kaninang umaga. Ang dahilan, hindi raw nila nakikita ang hinahanap nilang pagbabago sa kumpanya. Kung hindi natin maayos ito sa loob ng 2 linggo, baka maapektuhan ang buong operasyon natin. Kahit hindi ko hawak ang dokumento, alam kong seryoso ang sitwasyon. Ang tahimik na conference room ay napuno ng bulungan at pag-aalala. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw. Ako ang nasa posisyon para magbigay ng direksyon. Napatingin si Mr. Alvarez sa akin, tila naghahanap ng sagot. Sa mata niya, naroon ang tensyon, ang takot, at ang pag-asa. At sa puntong iyon, alam ko na hindi lang ito tungkol sa pagpapakita ng kakayahan ko. Ito na ang pagkakataon para patunayan na kaya kong baguhin ang landas ng kumpanya. Ngunit bago pa ako makapagsalita, tumunog ang telepono sa gitna ng mesa. Tumayo ang isa sa mga senior managers para sagutin ito. At nang matapos ang tawag, binalingan niya kami ng may seryosong ekspresyon. May bagong balita, aniya, hindi lang isa. 2 pang malalaking kliyente ang nag-pull out effective immediately. Hindi ko na iwasang mapatingin sa lahat ng nasa silid. Ang tensyon ay dumoble at ang bigat ng sitwasyon ay naramdaman ko sa bawat galaw nila. Pero sa likod ng lahat ng ito, naroon ang tiwala ko sa sarili. Alam ko na ang sagot ay nasa akin, pero ang tanong ay kung handa ba silang makinig. Nakatitig ako sa salamin ng elevator habang unti-unting umaakyat ang numero sa digital display. Ang tunog ng makina nito, ang mahinang ugong, parang musika sa pandinig ko ngayon. Hindi ko akalaing babalik ako dito.
sa parehong gusali kung saan minsan akong naging intern. Ang gusaling ito na maraming alaala ng pagkabigo, pangmamaliit at pagsasantabi, ngayon ay magiging saksi sa ganap kong pagbabalik. Paglabas ko ng elevator, bumungad sa akin ang receptionist. Nakangiti siya pero may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mukhang hindi niya ako nakikilala at hindi ko na rin siya kilala. Ang dami nang nagbago, hindi lang sa kumpanya kundi pati na rin sa akin. Sinabi ko ang pangalan ko, ang opisyal na dahilan ng pagbisita ko. Consultant po ako para sa bagong proyekto ng kumpanya. Mahinahon kong sabi habang iniabot ang aking ID. Pinagmasdan ko ang saglit na pagkurba ng kilay niya na para bang iniisip niya kung paano ako napunta sa posisyong iyon. Dinala niya ako sa conference room. Malinis, elegante at tahimik. Ang lamig ng aircon ay naglalaban sa init na nararamdaman ko sa loob. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa excitement. Sa wakas, ang mga taong minsang binaliwala ako, ang mga taong nagtanong kung kaya ko bang magtagal sa industriya, ngayon ay magtatanong sa akin para sa direksyon. Ang irony ng sitwasyon ay hindi ko mapigilan, pero pinili kong huwag ipakita ang emosyon ko. Maya-maya, pumasok ang grupo. Mga dating boss, senior analyst, mga tao sa HR, lahat ng pamilyar na mukha. Pero ngayon ay parang iba na ang tingin ko sa kanila. Hindi ko na sila tinitingala, para sa akin pantay na kami. Ang iba sa kanila ay nakangiti pero may ilan na halatang nagtataka. Sa loob ng isang segundo, naalala ko ang mga pagkakataong tila walang halaga ang mga idea ko noon. Ang mga panahong tinatawanan nila ang mga suggestion ko na para bang simpleng laro lang ang mga ito. Hindi ko na kayang bilangin ang beses na umuwi akong luhaan, tinatanong ang sarili kung may lugar ba talaga ako sa mundo nila. Mabuti at nandito ka na, Miguel, sabi ng isa sa kanila, si Mr. Santiago, isa sa mga pinakamatataas noon na laging nag-o-overlook sa akin. Siya ang unang bumati, pero ramdam ko ang pilit sa tono niya. Paano ka namin matutulungan? Ngumiti ako pero hindi ko binigyan ng sagot ang tanong niya. Alam ko ang dahilan kung bakit nila ako kinuha. Alam kong hindi ito dahil gusto nila akong tulungan, kundi dahil kailangan nila ang expertise ko para sa proyektong halos ikasira na ng kumpanya nila. Ang irony ng sitwasyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Noon, ako ang humihingi ng tulong sa kanila. Ngayon, sila ang umaasa sa akin. Nag-umpisa ang meeting, isa-isa nilang inilahad ang mga problema sa proyekto. Ang tono ng kanilang mga boses ay puno ng pagkabalisa. Ang budget, ang timeline, at ang execution, lahat ay tila mali. Ang mga detalyeng ibinabahagi nila ay parang puzzle na hindi nila maipwesto ng tama. Samantalang ako, tahimik lang na nakikinig. Nagpapakilala silang lahat pero sa loob-loob ko, alam ko kung sino sila. Alam ko kung sino ang matutulungan at kung sino ang magiging hadlang. Alam ko rin na ang bawat salitang bibitawan ko ay magiging mahalaga. Maya-maya, tumingin sa akin si Miss Cruz, ang HR head na minsang nagpayo sa akin na mag-focus na lang sa routine task kaysa magbigay ng mga idea. Miguel, ano sa tingin mo? Tanong niya, ang tinig niya ay puno ng pag-asa. Nakakatawa na ang parehong tao na nagsabing hindi ako handa ay ngayon humihingi ng opinyon ko. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko. Dahan-dahan kong itinuro ang blueprint na nasa screen, ang mga graph, ang mga numero. Ipinaliwanag ko kung bakit nagkaroon ng problema, kung paano ito maayos at kung paano nila maiiwasan ang ganitong sitwasyon sa hinaharap. Ang bawat salita ko ay parang sibat na tumatama sa bawat tanong nila. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag ng paulit-ulit. Sapat na ang malinaw kong argument para patahimikin ang mga duda nila. Tahimik ang lahat, ang dating mga bulungan tuwing magsasalita ako noon, ngayon ay napalitan ng tahimik na pag-iisa sa aking mga sinasabi.
Hindi ko alam kung ito ba'y dahil sa takot na magkamali o dahil sa pagkagulat na nasa harap nila ako bilang isang eksperto. Pero bago pa matapos ang meeting, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang bagong mukha, si Angela. Isa siya sa mga interns na kinuha nila ilang buwan lang ang nakalipas. Nakatingin siya sa akin at sa isang iglap, nakita ko ang sarili ko sa kanya. Ang kaba sa mga mata niya, ang pagkadurog ng confidence, ang tahimik na katanungan kung may puwang ba talaga siya sa lugar na ito. Alam ko ang pakiramdam na iyon. Alam ko kung paano ang maging binalewala. Tumingin siya sa grupo pero walang pumansin sa kanya. Nagpatuloy sila sa pakikinig sa akin na para bang hindi siya mahalaga. Ang sakit ng eksenang iyon ay tumagos sa akin. Pero hindi ako pwedeng magpatalo sa damdamin. Inisip ko kung ano ang dapat kong gawin, kung paano ko maipapakita sa kanila na may halaga ang bawat tao, kahit pa isang intern lang. Ngumiti ako kay Angela. Halika, sumali ka sa diskusyon, wika ko. Ang mga mata niya ay nagliwanag, pero ang iba sa grupo ay nagkibit balikat lang. Sa kabila ng kanilang reaksyon, patuloy akong nagsalita. Sa huling bahagi ng presentation, nagbigay ako ng isang tanong na tila simple pero may bigat. Kung ganito ang sistema natin, paano natin matitiyak na hindi natin binabaliwala ang mga idea na maaaring magdala ng tagumpay? Walang sumagot agad. Tumahimik ang buong kwarto. Alam ko na ang tanong na iyon ay hindi lang para sa proyekto, kundi para sa sistema nila, para sa kultura ng kumpanya. Bago ako umalis, tumingin ako kay Angela. Alam kong nakita niya ang ginawa ko at alam kong ramdam niya ang mensahe. Ang naging twist, hindi lang ito tungkol sa akin. Ang pagbabalik ko sa kumpanyang ito ay hindi lang para ipakita ang halaga ko, kundi para baguhin ang paraan ng pagtrato nila sa mga tulad niya. Sa wakas, narito na ako. Isang silid na puno ng mga taong dating hindi man lang pumansin sa akin. Mga taong minsang binaliwala ang mga ideya at opinyon ko. Ang mga mata nila ngayon ay nakatuon sa akin, naghihintay ng salita, bawat kilos ko sinusubaybayan. Ang irony ng sitwasyong ito ay hindi ko maialis sa isipan. Noon, isa lang akong intern na halos hindi pansinin. Ngayon, ako ang consultant na kanilang inaasahan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng tanong. Ano ang nakikita mong mali sa proyekto natin? Tanong ni Mr. Villanueva, ang direktor na minsang tumingin sa akin na parang wala akong halaga. Sa kabila ng tensyon sa silid, tumayo ako ng diretso. Ramdam ko ang bigat ng mga tingin nila, pero hindi ako dapat magpakita ng kahinaan. Huminga ako ng malalim at sinimula ng paliwanag, diretso, walang pag-aalinlangan. Isa-isa kong tinukoy ang mga pagkukulang sa kanilang sistema, ang mga datos na mali ang interpretasyon, ang mga desisyong hindi pinag-isipan ng mabuti. Habang nagsasalita ako, tahimik ang lahat. Ang tunog ng projektor at ang mahihinang tunog ng ballpen na dumadausdos sa papel ang tanging naririnig. Ang bawat salitang binibitawan ko ay parang bumabagsak na martilyo sa mesa. Napansin ko ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Mr. Villanueva, ang pagkuyom ng kamao ng isa sa mga senior analyst at ang pag-iwas ng tingin ng ilang iba pa. Alam kong may mga tumututol sa sinasabi ko pero wala akong pakialam. Hindi ito tungkol sa pride, ito'y tungkol sa katotohanan. Natapos ang presentasyon ko na parang isang bagyo ang dumaan sa silid. May mga katanungan ba? Tanong ko, ngunit walang sumagot. Isa-isa silang tumingin kay Mr. Villanueva, parang hinihintay ang kumpas nito. Tumango siya, marahang nangumiti at sinabing, mukhang may kailangan tayong baguhin. Magandang trabaho, Miss Reyes. Ang simpleng papuri na iyon ay parang musika sa tenga ko, isang kumpirmasyon na narinig nila ako. Pero sa kabila ng tagumpay na iyon, hindi ko maialis ang pakiramdam na may nangyayari sa likod ng mga eksena. Ang tahimik na pagtanggap nila sa mga puna ko ay parang hindi natural. Parang may isang bagay na nakatago sa ilalim ng kanilang mga ngiti.
isang bagay na hindi nila sinasabi. Pagkatapos ng meeting, habang nag-aayos ako ng mga gamit, lumapit si Clara, isa sa mga senior analyst. "Magaling ka, ha?" Sabi niya, may bahagyang nangiti pero may kakaibang tono. "Pero mag-ingat, hindi lahat dito gusto ang pagbabago." Tumawa siya ng mahina pero hindi ito nakakagaan ng loob. Sa halip, mas lalo akong naging alerto. Pag-uwi ko, hindi ko maiwasang balikan ang sinabi ni Clara. May mga tao bang galit sa akin dahil sa mga puna ko? Sinubukan kong mag-focus sa trabaho. Ang mga email na pumapasok ay puro papuri sa aking presentasyon. May mga imbitasyon pa para sa mga susunod na proyekto. Ang dating intern na walang boses ay ngayon may pangalan na kinikilala. Pero bakit parang may anino ng panganib sa likod ng tagumpay na ito? Kinabukasan, bumalik ako sa opisina. Ang mga tao'y nakangiti, nag-aabot ng kamay, bumabati. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa hangin. Parang may tensyon na hindi ko maipaliwanag. Sa isang panig, nararamdaman ko ang respeto nila. Sa kabilang panig, may mga bulong na tila sinasadyang hindi ko marinig. Nang magtungo ako sa pantry para kumuha ng kape, narinig kong nag-uusap sina Clara at isa pang analyst. Nang pumasok ako, bigla silang tumahimik. "Ah, Ms. Reyes," sabi ni Clara, pilit na ngumingiti. "Ang aga mo yata ngayon?" Tumango lang ako, pero ramdam ko ang pag-iwas ng tingin nila. Sa loob-loob ko, alam kong may hindi tama, ngunit hindi ko pa alam kung ano. Pagbalik ko sa desk, may isang envelope na nakapatong sa mga papel ko. Walang pangalan, walang sender. Binuksan ko ito at ang laman ay isang kopya ng isang email thread. Habang binabasa ko, nanlamig ang buong katawan ko. Ang email ay mula sa ilang senior staff at pinag-uusapan nila ang plano nilang ibagsak ang isa sa mga proyekto. Isang proyekto na ako ang lead consultant. Ang mga salitang ginamit nila ay malamig, manipulative. "Ipakita natin na hindi siya handa sa trabahong ito," sabi ng isa. "Kung magkamali siya, mas madali nating maibabalik ang kontrol." Napalunok ako, pero hindi ko maialis ang tingin sa papel. Hindi lang ito simpleng usapan, ito'y isang sabuatan. Ang mga taong minsang binaliwala, ako ay ngayon nagkakaisa para pabagsakin ako. Ngunit bakit? Dahil ba sa takot na mawala ang kanilang posisyon? O dahil hindi nila matanggap na ang dating intern ay ngayon ang sentro ng atensyon? Hinawakan ko ang papel ng mahigpit, ang puso ko'y bumibilis ang tibok. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, pero isang bagay ang sigurado, hindi ako magpapatalo. Pumasok si Clara sa silid, nagtataka kung bakit ako tahimik. "May problema ba?" tanong niya, pero sa tono ng boses niya, alam kong alam niya ang sagot. Nginitian ko siya, pilit, pero may determinasyon sa loob ko. "Wala, nag-iisip lang ako ng susunod na hakbang." Hindi niya alam na hawak ko na ang ebidensya. Ang tanong ko lang ay ito, kailan ko ito gagamitin? Sumapit ang araw ng presentasyon. Tahimik ang buong opisina, tila naghihintay ang bawat isa sa susunod na kabanata ng kanilang mga karera. Nasa conference room kami at sa kabila ng makapal na salamin, ramdam kong nakatingin ang iba pang mga empleyado mula sa labas. Siguro'y nag-uusisa, siguro'y nag-aabang ng drama. Ako ang huling tatawagin para magpresenta, kaya't naupo muna ako sa isang sulok, tanga ng laptop ko, tahimik pero handa. Habang isa-isang nagsalita ang mga senior consultant, napansin kong tila nagkakatinginan ng mga executive sa bawat pagtatapos ng presentasyon. Hindi iyon normal. Parang may hinahanap sila, pero hindi nila makita. Sa totoo lang, hindi ako dapat kabahan. Alam ko ang proyekto ko. Alam kong bawat detalye nito ay pulido, pinag-isipan at may malinaw na direksyon. Pero hindi ko mapigilang maalala ang mga panahong pinagtatawanan nila ako. Dati, noong intern pa lang ako, hindi nila ako pinapansin. Kapag may ideya akong inilalapit, simpleng tango lang ang isinasagot nila.
Minsan may mapait pang ngiti na parang sinasabi, "Ano ang alam mo?" Ang sakit noon, para kang ibinabaon sa lupa. Pero ngayon, ibang-iba na. Ako na ang huling baraha nila at alam kong ako rin ang magiging alas nila. Tumayo ang VP at ngumiti sa akin. "Huling presentasyon natin para ngayon," sabi niya. "Ikaw ang magtatapos ng araw kaya't siguruhin mong sulit ang oras namin." May halong biro iyon pero ramdam ko ang bigat ng inaasahan nila. Tumayo ako ng may kumpiyansa. Habang naglalakad papunta sa harapan, ramdam ko ang bawat hakbang. Ang bigat ng tingin ng mga tao sa akin pero hindi ko na sila pinansin. Isang malalim na hininga at sinimulan ko ang presentasyon ko. Isa-isa kong inilahad ang bawat detalye ng plano. Hindi lang basta mga numero at chart, kundi kwento ng mga taong maaaring maapektuhan ng proyekto. Pinakita ko ang mga panganib, ang mga oportunidad, at ang mga reserbang plano kung sakaling may hindi inaasahang mangyari. Ang bawat salita, bawat slide, sinigurado kong malinaw at makapangyarihan. Habang nagsasalita ako, napansin kong unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mga mukha sa harapan ko. Ang dating mga tingin ng pag-aalinlangan ay napalitan ng tahimik na pagkilala kahit hindi nila sabihin ng malakas. Narinig ko pa ang bulungan ng dalawang senior manager sa tabi. Tila hindi makapaniwala na ang dating bagitong intern ang nagbibigay ng ganitong klase ng presentasyon. Pagdating ko sa huling slide, tumigil ako sandali bago magsalita. At kung susundin natin ang planong ito, sabi ko, hindi lang tayo kikita. Mag-iiwan tayo ng marka sa industriya. Nanatili akong nakatayo sa harap nila, hinahamon silang magtanong, magduda, o magbigay ng opinyon. Tahimik ang kwarto. Ilang segundo bago may nagsalita. Ang CEO mismo ang bumasag ng katahimikan. Impresibo, sabi niya, "Ilang taon ka na ulit sa kumpanya?" "2 taon," sagot ko, diretso ang tingin. Tumango siya. "2 taon at ngayon ikaw ang nagdala ng pinakasolidong plano sa lahat ng narinig ko ngayong araw." May sinulat siya sa notebook niya pero hindi ko mabasa. "May tanong ba ang iba?" Isa-isang nagtaas ng tanong ang ilan pero nasagot ko lahat ng malinaw. Walang nagawang butas sa plano ko. Sa bawat sagot, lalo kong naramdaman ang paggalang na hindi ko nakuha noon. At nang matapos na ang lahat, tumayo ang CEO at nag-abot ng kamay sa akin. "Magaling? Kailan mo gustong simulan ang implementasyon?" Ngumiti ako. "Kailanman handa na ang team." "Good. Ang team na pipiliin mo," dagdag niya. Nanlaki ang mata ng iba sa narinig nila. Ako, ang pipili ng team? Ang dating intern na halos hindi nila binibigyan ng pansin, ngayon ay may kapangyarihang pumili kung sino ang magsasama-sama para sa proyektong ito. Ramdam ko ang tensiyon sa paligid. Hindi ko alam kung sino ang naiinis, sino ang naiinggit, o sino ang natutuwa para sa akin. Ngunit bago ko pa masagot ang tanong ng CEO, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Isang empleyado mula sa HR ang pumasok, mukhang nagmamadali. "Pasensya na po, pero may kailangang malaman ng lahat," sabi niya, hawak ang isang folder. Tumigil siya sa tabi ng CEO at binulungan ito. Kitang-kita ko ang pagkunot ng noo ng CEO habang binabasa ang mga papel. "May problema ba?" tanong ng VP. Tumayo ng tuwid ang CEO at hinarap ang lahat. Ayon sa dokumentong ito, sabi niya, itinaas ang mga papel. "May anomalya sa isa sa mga proyektong inaprubahan natin noong nakaraang taon. At base sa unang pagsusuri, mukhang may kinalaman dito ang isa sa mga senior consultant natin." Napatigil ang lahat. Ramdam ko ang pagbigat ng hangin sa silid. Wala akong ideya kung sino ang tinutukoy nila pero mukhang seryoso ito. Ang dating katahimikan ng kumpiyansa ay napalitan ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit, patuloy ng CEO, hindi ko muna ito bibigyang detalye hanggang matapos ang internal investigation. Sa ngayon, gusto kong malaman kung sino ang handang tumulong upang maayos ito.
Ang reputasyon ng kumpanya ang nakataya. Napatingin ang lahat sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may hinihintay sila mula sa akin. Tumikhim ako, nag-iisip kung anong sasabihin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may isang senior consultant na tumayo mula sa dulo ng mesa. Ako na ang sasagot diyan, sabi niya, pero ang tono niya ay tila may halong paninisi. Hindi ko inaasahan ang susunod na sinabi niya. Pero bago tayo magpatuloy, siguro dapat nating pag-usapan kung bakit ang isang intern lang dati ang may hawak ngayon ng ganitong kalaking responsibilidad. Tumama ang mga salita niya ng parang isang suntok.